Good day, everyone. Welcome to the month of September. So, that is the Burr months, folks. So, what's in store for us for the month of September? So, September is going to be our current events, social life. Sabi ko nga sa inyo no Monday, this is the rise of the introverts. Yung mga introverts ay pwede nang magsalita ng hindi sila nahihiya. Ayun, so saka na yung mga INFP, saka na yun, mga INFJ, saka na yun. May mga gusto rin sabihin si Lord sa mga yan. So, how about current events? So, how about what the Lord wants to say about yung mga paparating na bago, yung mga LBRY, yung mga AI yan, the rise of the AI, artificial intelligence. So, actually, wala pa yan. The rise of AI is just a premonition of things to come. So, eventually, sila na yung magmamanifest dyan. So, gagamitin na nila yung AI na parang, uy, ang galing naman ito. Tapos, eventually, may demonyo nang darating. So, ganun ang kanilang keme sa paparating na technology. So, pag-usapan natin, ano ba ang AI? So, si Siri, yan, sige, pag-usapan muna natin si Siri. Yung tipong yun yung pwede mong kausapin na kahit pag wala kang kausap, no? Pag-usapan natin to si Siri. So, ang ano dyan daw dyan is AI, galing AI, no? Sa nakabase sa kung ano yung prinogram sa kanila. Sabi ni Lord, well, yes, that's a good start. Kasi eventually, gagamitin na ni Satan yung Siri na yan, sila na yung kakausap sa'yo. Abangan nyo yun. Unti-unti na silang gumagawa ng eksena dito sa mundong ito. Kasi sabi nga ni Lord, I will put enmity between you and the woman. Pero imminently, it will break the bounds. So, ganun talaga yung mangyayari. Wala naman tayong magagawa eh. Kaya ganun ang gusto ni Satan eh. So, what we can do? That's what Satan wants. To control this world. Ano naman ang ginagawa na nila ngayon? So, through social media, through Facebook, through Messenger, through nawala na yung Friendster. Kasi Friendster kasi is not really on the chat side. Yung Friendster kasi is parang Facebook lang siya pero walang chat. Halos walang chat 'yon. Unlike Facebook, ang maganda lang naman kasi sa Friendster, pwede mong ibahin yung background ng page mo. To all Friendster users out there, so agree. Pwede nyong ibahin yung background. Yung Facebook kasi hindi. They want it cleaner. They want it more formal when it comes to the page. Pero they integrated new things. So dati kasi isa lang yung Facebook. Isa lang yan. Ngayon kasi sa cellphone, pinaghiwalay na nila yung Facebook at saka Messenger. So, therefore, you could use a Messenger without the actual Facebook account. Pinaghiwalay nila. So, that's the trend of the rise of technology. Ang dami nang binago ng Facebook. Dati kasi may mga games pa yung Facebook. Ngayon, binura na nila yan. So, yung mga Ninja Saga, yung ganon. So, bakit ko ito nakikwento? You might be asking me. So, sabi ni Lord kasi, inalis na ng Facebook yung games kasi alam na nila darating na yung Android. So, mas maraming games na doon. So, medyo mawawala na sila sa hulog pagka naglagay pa sila ng laro. As you notice, they tend to change things faster and faster until such time man cannot adapt it anymore. Kaya nga marami sa mga matatanda, bakit ganoon? Ba't para sobrang bilis naman mag-adjust? Hindi tulad sa probinsya na parang ambagal, para sobrang stagnant, sobrang sobrang stable ang
panahon. So, whatever happens noon, ganun pa rin yan. Hindi masyado nagbabago. Not unlike here in the Manila, in the main area, evolution comes very fast. Yun yung gusto ni Satan. Na hindi na ninyo nababalitaan. Hindi na capable of all of the adjustments that is happening. Ayun yung gusto nila. Pero sabi ni Lord, wag na ninyong pakialaman yung mga keme-keme nila. Kasi at the end of the day, malalaos, may mababago. Pero ako naman, hindi ako malalaos. Bakit pa kayo magpo-focus sa mundong ito? Kung andito naman ako. Ito ang problema natin sa social media. Hinahanap ninyo yung pagmamahal sa ibang tao. Hindi nyo naman sure kung yung taong yun ay totoong tao nga. Baka nga AI pa yung kausap nyo. So, bakit? Marami pa actually. Sa academia.edu, yung mga educational sites. Pero kasi sabi ni Lord, mas importante kasi na ma-emphasize natin yung chatting community. Ano ba yan? Viber, Messenger. Pero sabi ni Lord sa akin, admittedly, ang pinakamarami pa rin talaga, to your surprise, is Messenger. Dati nga, parang text, di ba? Text, Blueberry. Yun ang uso dati ngayon kasi parang sinakop na ni Messenger karamihan. May mga Siri, may mga Viber, may mga WhatsApp, pero nothing beats Messenger when it comes to what it does. Marami kasing gumagamit ng Facebook Messenger sa buong mundo. Lalo na dito sa Pilipinas. Madami nagme-messenger. So, bakit gusto i-emphasize ni Lord yung mga chatting community? Sige, pag-usapan natin. Ito nga kasi yun. Hinahanap nila yung affection doon sa messenger. Hindi doon sa Diyos. So, sabi ni Lord, parang nakakatawa. Nakakatawa naman yata. Pero wala eh. I mean, di na nila makita yung Diyos eh. Hindi nila makita yung kayang gawin ng Diyos. Eto yun. Even Christians are being hit by these chatting communities. Na tipong you can talk from, for example, if you're from Iloilo, no? You can talk someone from Davao or from Manila without even meeting them. Hindi ko naman sinasabing all bad kasi for example, if you're a freelancer, there might be a chance na you don't meet your boss. For example, nasa US naka-base yung boss mo, tapos ikaw sa Pilipinas. Alangan naman pupunta mo pa sa Amerika para ma-meet mo lang yung boss mo. They won't do that. Kaya marami sa mga foreigners, they stay in, for example, Indonesia, Thailand, because they earn in dollars but they spend it in peso. Mas mura ang gastusin dito kaysa sa bansa nila mismo. This is one of the reason why the first world countries are going extinct. Pumupunta sila sa mga third world countries para doon mabuhay. And unfortunately, these first world country people pay taxes already not to their origin country but to the country that they live. See, that this is the power of social media. This is the power of this chatbot. Yes, chatbot din. Yes. Kita nyo, meron nagkakaroon ng relationship sa chat lang. Di mo naman nakita kung sino. I know people who do this. When I ask them, kamusta naman? Ayun, kuya, break na after 1 month. Sabi ni Lord kasi doon, ganito, I mean, papasok agad kayo sa relationship, hindi nyo mo naman nakilala. And in the first place, ayoko rin naman ng relationship.
Kaya nga, although yes, may mga girlfriend, boyfriend na nag-end up into marriage, but sabi ni Lord, majority of them ends up in a breakup. Kasi hindi naman na-establish yung spirit ng Lord doon. Aba. So sige, this is a very good thing to talk about, sabi sa ni Lord. Kasi you can use it for your income. Wala namang masama. Pinahintulot naman ni Lord kasi yan eh. Yung mga chat-chat na yan, yung mga messenger na yan, pinahintulot na Lord yan kasi alam naman yan na eventually dumating yung pandemic na magpipreach na lang yung mga pastor through this social media sites. Doon na lang sila pwedeng mag-preach kasi yun na nga tulad nung pandemic, 'di ba, nag-lockdown. 'Di ba doon na lang kayo nagbi-meet? See? Pinahintulot niya kasi may dahilan kasi ang Diyos para lumaganap yung gawain niya kahit sabihin na lang nating Lord wala nasa bahay lang kami Lord Sabi ni Lord, ulam ko. Hindi ko alam. Kita nyo? Bakit hindi pa nag-end of the world? Bakit hindi pa nag-rapture? Sabi ni Lord sa akin. Wala wala, nakakulong Nakakulong sa mundo yung tao Pati Kristiyano nakakulong sa mundo. Paano ko darating? Nung Reformation, wala. Sabi ni Lord, walang nangyari. Wala rin namang masyadong wala rin namang bumalik sa Diyos. Nung Great Revival, ano nangyari? Wala rin naman Isang bansa lang naman yung umasenso, yung iba na mawawala Sabi ni Lord, ngayon kaya? As of the moment, 10% naman yung kukunin ni Lord. Nasa 10, kung matuloy ngayon. Praise God. Slight improvements. Pero hindi I mean, unfair naman kung 10% lang yung kukunin. I mean, wag naman tayo makasarili, no, na sa mga Kristiyano na talaga sumusunod. Lord, ba't hindi pa mag-rapture ngayon? Sabi, wag naman makasarili. Paano kung di ka kasama? Oh. Diba? So, yun na yun yung effect ng chatbot. It can break or it can make you. Sabi nga, alam niyo ba yung sinasabi sa James that the tongue is a powerful weapon? You know what? It already extends through your words sa Facebook, sa Messenger. Kung ano yung sasabihin mo might break or might make a person. Kaya wag yun naman sabi ni Nerd sa hindi, yung bibig lang daw yung pwedeng sumira ng tao. Sabi nila, wag naman tayong mangmang. Yung extension na nung dila mo, yung chat mo. Kung puro kabalbalan naman yung ita-chat mo, yun na yung extension nung dila mo. Ganun yun. O yan, kailangan nyo talaga ipagdasal sa Lord. Sino ba yung kausap ko dito? Sino ba yung ano ba ang motive nito? Kasi mas mahirap kasi malaman yung motive sa Messenger. Or sa kung ano mang chatting website na kung anong meron ka. Mas mahirap malaman yung ugali nung kausap mo. So, totoo. Sabi ni Lord sa akin. Kasi di mo naman maramdaman yung aura Hindi mo naman maramdaman yung motive niya talaga He can say anything. He can say all of the good things, but sabi ni Lord sa akin, ganun ba talaga yun? Sabi sa, I have a pleasing personality. Sabi ni Lord sa akin, really? Do you really have? Siyempre, ikaw naman na tao na walang Diyos, magpapauto ka. Uy, mukhang mabait naman. Sabi ni Lord sa akin, really? Mabait ba yun? Tapos ikaw, syempre, nahumaling ka na, syempre, in-ignore mo na yung Diyos, yung instinct mo na, hindi nga instinct yung feelings mo na lang yung yung sinunod mo.
Yun, nagpa-auto ka naman, nahulog ka sa relationship. Yung pala, scammer lang din pala. Sabi nila sa akin. Tapos, pagka na-scam ka, ako pa sisi. Sa Diyos pa yung ikaw. Ako pa may kasalanan, no? Yung nauto ka dun sa infatuation mo, dun sa sa feelings mo, nauto ka nga, yung Diyos pa yung mali. Sabi ni Lord, aba, kakaiba yun ah. Sabi ni Lord, ayoko naman ipahamak kayo, kaso naman, grabe naman yung mga galawan nyo eh. Marang walastik eh. Tapos kausap nyo, nagre-reply, patay na nga. Patay na nga yung kausap nyo. Tapos hindi pa kayo nagtataka paano nagre-reply yun. Kunwari, chat nyo, uy, si pogi na, gwapo naman itong kachat ko. Hindi nyo pala alam, patay na pala yun. Hindi nyo pala alam, nahack na pala yung account nun. Hindi nyo alam, picture lang yun nandun, pero yung totoong tao, baka pag nakita nyo, baka, Lord, may ginawa pala kayong ganito. Baka magtanong kayo sa Lord, no? Lord, meron pala kayong ginawang ganitong tao, Lord. Parang, hindi, sabi Lord, for real, do not be deceived. Kasi you don't know these people. Why are you going to be fooled by these people? See? I mean, this is just part 1 though. How do relationships affect the community? Kahit nga yung sabi nila sa akin, pag may girlfriend daw, tapos daw, nag-cheat na raw, sabi, kapal naman ang mukha naman ng mga yun. Yung mag-girlfriend daw, tapos nag-cheat. Sabi ni Lord sa akin, wow, that's blasphemy. Nasasaktan kayo. In the first place, ayaw naman ni Lord nun. See? Mag-girlfriend, tapos magli-live-in agad. Di pa naman mag-asawa. Sabi ni Lord sa akin, wow. Wow. Wala naman covenant yung girlfriend, boyfriend, tapos magli-live-in kayo. See? Tapos, nahuli nyo, nag-cheat daw, sabi ni Lord, ay, aba naman. Wala naman kayong karapatan magreklamo sa akin, yung boyfriend ko nag-cheat sa akin. Sabi ni Lord, ay, aba naman, hindi naman suportado yung girlfriend, tsaka boyfriend. Tapos, magdadasal kayo, nag-cheat daw. Utang na loob. So, ayun. So, that's some of the things that, seriously, I mean, even the utang na loob is also emphasized by the Lord. You know why? We have to wake up from this blasphemy. Only marriage is the one that is supported by God. Sabi mo, kung ikaw babae, mahal mo, kaya mo pakasalan, kaya mo panindigan. Pag yung lalaki di makasagot, makipag-break ka na doon. Aba naman. Yung babae din, ganoon din, na kaya mo ba ako suportahan? Kaya mo ba akong, hindi mo ba ako ikakaya pag dinala kita sa simbahan? Kung di makasagot, makipag-break ka na doon. Ano ba? Baka yung babae, pineperaan ka lang. Sabi sa akin ni Lord. Baka naman yung babae, may after lang, baka gold digger lang. Aba naman. Kasi, ang mga gold digger, malamang magaganda yun. Sabi nila, kung papangitin ko kaya, magkaroon ng aksidente, pumangit bigay mo ba? Tingnan mo, tapos na yung pagiging gold digger nun, tingnan mo. Kaya nga, sabi sa akin ni Lord, this chat community can break or make a human. Not just in relationships, but in businesses as well. Lord, papasok ako sa crypto business, Lord. Ay, oo nga pala, sabi sa Lord, pag magki-crypto daw kayo, hold lang invest lang, no trading, wala mo nang trading sa crypto, ha? So, if you want to invest in crypto, just hold it. Kasi eventually, this is going to be used by the devil as its currency. Eventually. Ipupush nila yan kasi mas madali nilang kontrolin yung crypto kaysa sa fiat money eh.
So, hindi naman mali kasi doon naman pupunta talaga eh. All road will go there. Pero sabi ng nerd today, no trading. No trading of crypto. That's very risky. Even the Lord is saying it's too risky for you to trade to do trading in crypto. So, yun na. Businesses. So, online business. So, marami nang na-innovate ng business ng online pero marami rin ang nauuto. So, yun nga sabi nila, we have to be prayerful. Kailangan nyo ipag-pray kung sino man yung kausap nyo sa messenger. Kahit best friend nyo pa yan, kailangan nyo pa rin ipagdasal. Baka naman, ibang espiritu ang kausap ninyo. So, totoo yan, ha? Pwedeng iba yung mundo niya sa chat, iba yung mundo niya sa personal. Iba, pwede yun. Kaya naman, we have to be vigilant. This is just part 1 of my series on the social media. So, eto pa, sige. May naririnig ako, dalawa daw yung girlfriend, dalawa daw yung boyfriend. Sabi nila, wala naman ako pakialam kung dalawa girlfriend, dalawang boyfriend. Magagalit lang ako kung dalawa yung asawa. Ayan, kasi sabi ni Lord, one man is to one woman. So, isa lang yung asawa dapat. So, ayun na nga. Paano naman yung mga naging successful na mag-girlfriend, boyfriend, tapos nagpakasal? Paano yun? Hindi, sa impyerno ko pa rin. Kung hindi sila magdusa sa lupa, magdudusa sila sa impyerno. Kasi, kahit naging kasal kayo, yung pagbo-boyfriend, girlfriend, ay yun yung magdadala sa iyo sa impyerno. Ba? Go back to the narrow ways, brethren of the Lord. Go back to the narrow ways. If you want true communication, go up. Go to God. And God will answer you. I tell you, God answers prayers. Doon sa mga pastor na nagsasabing hindi na sa ganung pamaraan sumasagot ng Diyos. Nako, sabi ni Lord sa akin, pag kinausap ko yan sa impyerno ko na sila kakausapin. Seriously, from time to time, God visits hell to look at what's happening. And he sees a lot of pastors saying the same thing, that God does not work that way anymore. They're in hell. All of the people, unless repented na pumasok sa relationship, they are in hell. Please repent. Go back to the narrow way, or else you will suffer a miserable death. Thank you for listening. God bless.